Isang mabuting gabi po sa inyo lahat. Para po palang Sunday rito. Kasi marami rin nagsisimba ng ganito, Misa Luminary. The first time ko po kasi. Nakakagulat. At dito pala sa inyo, ito pala yung ikalimang araw. Amen po ba? Ikalimang araw, ang tanong ko, kaya ng fiesta, Miyerkules daw at Huwebes. Sabi ko, dalawa. Tama? 9 and 10. Dalawa pala. First time kong makarinig ng gano'n. Pero alam ko, meron akong sa Bulacan, sa Ubando. Ang fiesta doon, kung hindi dalawang araw, 3 rin. Kasi meron doon San Pascual Bailon, sa araw. Tapos, yung ikalawa, yung mahal na Birhen ng Salampaw. Alam ko meron pa ikatlo. So kung tatlong araw ang kapiestahan sa Ubando, dito pala sa chapel ng San Dionisio ay 2 araw. Kaya 2 araw pala kung babalik at makikikain. Mga ginigilig ko, mga kapatid, sa ikalimang araw ng inyong Misa Luminaryo ay nagkataon po na kapiestahan ni San Francisco ng Assisi. Dahil ko sana titignan sa Facebook yung siner na po kanina umaga. Subalit, wala palang signal dito. Sabi ko, tamang-tama sana yun. Kasi kumpleto siya ng lahat ng pwedeng sabihin kay San Francisco de Assisi. Kasi itong Santong Pinagdiriwang natin sa araw na ito ay sa Puntanyang sikat na santo. Hamakin mo, yung pangalan ni Papa Francisco ay tinawag siyang Francisco kasi nung siya'y nahalal na santo Papa, tinanong siya kung anong itatawag sa kanya. Alam niyo, sinabi niya, Francisco. Sa Italian nata, Francesco. Dahil kay St. Francis of Assisi. Masyado nang ina-idol si St. Francis of Assisi. Kaya nga, nandyan yung Laudato Si. Kasi nga, si St. Francis ay yung sa nature. Nandiyan yung sumulat ng Santo Papa ng Gaudete, yung tungkol sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Kasi itong si St. Francis, siya po ay masayahing tao. Kaya sinasabi nga ho, siya ay noted for his charismatic personality. Siyempre, pag charismatic, di ko ba? Hindi malungkutin, kundi masayang tao. At masayang nagpahayag ng mabuting balita ni Kristo. Kaya marami po siyang naakay. Kaya nga, sinisikap ko na sa akin, kahit sa anak ko, gusto ko lagi nakangiti. Kaya, parang sinabi ko na sa sarili ko, bawal ang nakasimango. Amen? Amen. Yan. Kasi pag nakikita kang lagi kang nakangiti, hindi ko naman sinasabing wala akong problema. Dami ko rin problema. Baka marami na akong problema sa inyo. Pero, pwede pagdagpan. Siyempre, baka pag sinabi ko lang ang problema ko, baka hindi na ako makapagpahayag. Baka wala nang may gustong makinig sa akin. Si San Francisco, meron siyang charismatic gifts. Kaya dahil sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita ni Kristo, marami siyang naging tagasunod. Marami siyang naakay. Kaya gano'n ang natutunan ko sa mga santo. Pag ikaw ay masayahin, di ko ba? Pero kung ikaw ay malungkutin, alam mo na rin, di ko ba? Kung ikaw ngayon ay parang isnabero, baka sabihin kasi si Father isnabero yun. Si Father walang kilala yan.
Kaya nga, lahat na lang na halos masalubong ko, hiningitian ko eh. Okay yung humingiti rin. Kasi may mga tao rin na hindi ako kilala, hindi rin nakiti sa akin. Sabi ko, baka pinag-iisipan ako ng iba. Di mo ba, no? Baka sabihin nila, may sira ulo ako, o ano. O kaya, baka isipin nila, type ko sila. Yung mga ganun ba, no? Yan. Kaya yan din ang mahirap sa masyado pang palangitiba. Alam nyo, sabi ko nga, maganda yung lagi nagpa-practice na nakangiti. Kasi pag namatay tayo, dapat tayo ay nakangiti. Kasi tinitingnan tayo sa kabaon. Amen po ba? Pag ikaw ay maganda yung aura mo, nakangiti ka, sasabihin ng mga tumitingin, parang natutulog lang. Dito ba, no? Parang natutulog lang. Pero pag ang titingin ka rin sa kabaon, nakasimangot, sa halip na magbigay ng malaking abuloy, kaya ang lamay ay tumatagal. Dito ba? Kaya ngayon po, dahil nga po kay San Francisco de Assisi, magsimula na po tayong lagi nakangiti. Dito ba? Eh, sa mga opisina, makikita mo sa harapan ng kanilang mga nakalagay sa kanilang mga lamesa, yung laging salamin. Dito ba? Kaya, ito sa San Francisco, actually, nakaakay siya ng maraming tagasunod. Kahit saan ka pumunta, may Franciscans. Na may pumunta sa Holy Land, ang mga nangangasiwa ng mga simbahan doon ay mga Franciscans. Sila talaga ang mga ipinalaga. Sila ang mga nauna. Kahit sa mga misyonero, di ko ba? Kahit saan. Franciscans. Di ko nga akalain na pagdating ko rito sa St. Andrew, nandiyan yung mga Franciscan, yung conventuals. At kahit saan ako pumunta, may Franciscans. Sa sabihin, marami ang miyembro nito. Marami na naakay ni San Francisco hanggang ngayon. At ang latest nga na siya ang ginawang modelo para bang pinapatronize ng matindi ay walang iba si Pope Francis. Si Pope Francis. At itong mamang ito, itong santong ito, ay meron po siyang tinatawag na deep compassion for all and love for God's creation. Love for God's creation. Kaya nga, maging ang buwan ay tinatawag niya Brother Sun, Sister Moon. Yan. Brother Sun, Sister Moon. Tinatawag niya kapatid. At hindi lamang yun, maging ang kamatayan ay tinatawag niya Sister Death. Sister Death. Namatay siya at the age of 44. And 2 years after his death, siya po ay pinananalis bilang isang son. Sing. Obispo. Bilang isang son. Kaya mga ginigilid mga kapatid, tularan sana natin ang buhay ng mga banal. Kasama ko na ang ating patron na si Tatay Lunes. Kaya pagdating ng tawag dito, bago yung araw ng mga santo, alam ko, ginagawa ko rito yung procession of saints. Yung mga bata. Yung mga kanya-kanya characters ng mga santo. Kaya nagkaroon doon ng procession of saints ko sa anak ko galing, ay nakita ko nga, itong bago pa ako napunta rito sa kapilya ito, na may bata na may hawak-hawak na ulo. Ito yun. Si Tata Lunes. Di mo ba? Yan. Marami ang mga bata na nag-imitate ng kanyang costume. Sana, kung alam lang ang buhay ni Tata Lunes, tunaran din ang kanyang buhay. Katulad ni San Francisco. Hello? Hi! At napansin ko rito, sa kapilya ni Tata Lunes, marami ang mga signo
Di po ba? No? Yan. Nakakatuwa. Di po ba? Kaya sabi ko nga, kung meron pa rin nag-imisa rito na puti ang buhok, marami rin mga nagsisimba, puti rin ang buhok. Di po ba? Kaya mga ginigiling ko mga kapatid, yan ang kunting pagtuturo sa santong ipinagdiriwang natin, si San Francisco de Assisi. Sana, maging idol din natin siya. Sana, tularan natin siya sa pagmamahal sa mga hayop at sa tinatawag na God's creation. Kaya, pagkapiestahan ni San Francisco de Assisi, nagkakaroon ng blessing of pets. Pagbabasbas sa lahat ng mga hayop. Kaya maaaring hindi kayo nakapunta doon sa katedral, nagkaroon ng pagbabasbas kanina. At regarding naman po rito sa ating Ebanghelyo ngayong araw na ito, itong mga binanggit na Corazin at Bethsaida, ito ay mga siyudad. Siyudad. Subalit, sinabihan sila ng Panginoon, kawawa kayo. Hindi sinabi ng Panginoon, swerte nyo, mapalad kayo. Hindi. Kundi sa halip na sabihan na mapalad o swerte, ang sinabi ng Panginoon, kawawa kayo. Hindi pagpapalad, kundi curse. Hindi blessing, kundi curse ang sinabi ng ating Panginoon. Bakit? Kasi dito sa mga lugar na binanggit, Bethsaida, Corazin, ito ay mga lugar na malapit sa Panginoon. Dito gumawa ang Panginoon ng maraming kababalaghan. Subalit, hindi po sila nagbago. Hindi po sila nagbalik loob. Kailan naman na sila ay masasabi natin na parang favorite ng Panginoon, hindi sila nag-correspond doon sa grasya. Sa halip na sila yung magbalik loob, hindi ito nangyari. Kaya sabi pa ng Panginoon, may panghihinayang pa nga siyang sinabi, kung ang ipinahayag sa inyo ay pinahayag sa Tiro at Sidon, maaaring matagal na silang nagbago at nagbalik loob. Matagal na silang naupo sa abo at nagsuot ng sako. Kaya itong mga bayan, cities na binanggit ng Panginoon, para po bang may tinatawag na yung manhid. Manhid. May mga kilala po ba kayong taong manhid? Hello? Pag sinabi natin manhid, kahit anong gawin mong kabutihan, walang effect. Dead man. So ito yung mga tao na nakatira dito. Kaya anong sabi ng Panginoon? Sa halip ng mapalad, sinabi niya, kawawa kayo. Kawawa kayo. Kaya, nang pumunta po kami sa Holy Land, napuntahan din po namin itong Capernaum. Alam niyo, pag sinabi yung Capernaum, sikat din ito eh. Kasi doon pa lang sa bungan ng city, nakalagay the hometown of Jesus. The hometown. Dito nakatira si Pedro. Dito pinagaling ni Jesus ang biyena ni Pedro. Dito nangyari ang multiplication of bread sa Capernaum. Ngayon, bakit kasama doon sa mga kawawa? Bakit hindi kasama doon sa mga blessed? Kasi ganun din ang Capernaum, katulad din ng Tiro at Sidon. Kaya sabi sa Ebanghelyo, at ikaw Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Akala natin, sikat siya. Tama, sikat siya. Pero sa kanyang pagiging sikat, sa paggawa ng Panginoon ng maraming kababalaghan sa kanila, sa bayan ng Capernaum, hindi rin sila nagbalik. Kaya lang pinatahan namin ng Capernaum, makikita mo doon,
parang synagogue na wala. Nawasak. Yan lang makikita mo doon. Kaya sabi noong isa sa aking mga kasama, nakita na po namin ang Capernaum sa tour guide. Puntahan naman natin ang Tiro. Puntahan naman natin ang Corazin at ang Bethsaida. Titingnan natin, makita natin kung anong itsura nitong dalawang lugar na ito. Alam niyo ang sabi ng tour guide, wala kayong makikita doon. Kasi itong mga lugar na ito ay nawasak. Ang mga makikita natin doon, mga building na wala na, bumagsak. At dito sa mga lugar na ito, walang business, walang mga negosyo. Kasi walang pumupuntang tao eh. Kasi nga, kinawawa sila, isinumpa sila eh. Wala kang makikita maganda doon. Kaya sabi namin, ganun pala. Kaya hindi na kami dinala sa Bethsaida at hindi na kami dinala sa Corazin. Mga giligilin ko mga kapatid, minsan, kung ilan sa atin ay ganyan, minsan pinagmamalaki natin Katoliko tayo. Minsan sinasabi pa nga natin, ako Katoliko, sarado. Pag sinabing sarado, minsan tatanungin ko, tikandado o pater? Tikandado. Saradong-sarado. Tapos sasabihin pa nila, yung bahay namin katabi na ng chapel. Lagi namin naririnig yung kampana. Pero tatanungin mo, kung malapit sa chapel, nagsisimba ka ba? well. Naririnig mo ang kampana, pumupunta ka ba sa chapel? Hindi. Kaya nga tumisan, may mga ikinakasal, ang bahay nila sa likod lang ng simbahan. Pero sila pa yung nalilate. Isa sasabihin natin, hindi malilate siya kasi sa likod lang ng simbahan eh. Sila pa yung nalilate. Yeah. Hello. Pato-pato sa langit. Yeah. Ang matamaan, mapupulan. Kung sino pa yung malapit at sasabihin pa nila maaari magmamayabang pa, hindi ka naman po nila lahat. Si Father sa amin kumakain niya. Si Father sa amin kumakain niya. Hindi na nga ako nakapagsisimba dahil sa pagsisimbi kay Father. Kaya kung isa ayaw ko rin makakain sa mga pan, baka ako maging dahilan ba ng hindi pagsisimba. Kaya kung sino yung malapit sa simbahan, kung sino yung taong simbahan, pangit naman marinig, sabihin natin ang salitang manihid. Walang pakiramdam. Kasi nga, tayo na mga malapit sa simbahan, minsan tayo ang madalang mag-umpisan. Pero sige lang natin ang komunyon. Minsan, ang iba, taong simbahan, ang mga anak hindi kasal sa simbahan. Kasal sa Huwes. Kung sino yung mga taong simbahan, yun ang mahilig mag-marites. Hello? Bato-bato sa langit. Tamaan mapupunan. Kung minsan ganun tayo. Kung sino pa yung taong simbahan, yun ang hindi marunong magkaloob. Kaya sabi ng mga magsi natin, Father, pag dumadaan kami, alam na namin kasi lagi kami namumulekta. Alam na namin kung sino yung nagpupulong. Pero yung iba naman, dumadaan yung bag, nagpupunwari na tutulong. Hindi nagbibigyan. Hello? Paano naman ito malalaman? Siyempre. Sinasabi. Kaya ito rin ang hirap dito sa mga pinagpalang mga siyudad. Bethsaida, Corazin, Capernaum. Hindi sila nag-response sa panawagan ng Panginoon.
Mga kinikilig ko mga kapatid, ibinibigay sa atin ang buhay ng mga santo, katulad ni Tata Domingo at ni San Francisco de Assisi, para matularan natin ang kanilang buhay. Nawa, sa matagal nating atira, lilingkod sa simbahan, ay pagdating ng panahon, kung sana tayo masabihan, tumawa naman ito, tumanda na lang ito ba? Sana ang sabihin sa atin ay, maswerte. Makala. Hindi. Tao. Gising pa ba kayo? Oh. Gising pa ba? Yung iba tulog na. Yan. Sa bagay, yung mga may edad, matagal matulog. Pero pag nasa misa, matutulog. Yan na naman po ang tinatawag na sleeping with the Lord. Sleeping with the Lord. Kaya mga kinikilig mga kapatid, ipagpapatuloy na natin ang ating misa de binaryo, taglay ang pasasalamat sa pagtubay ng Antadori. Matataw San siya. Francisco na ang kanyang kapiestahan ay pinagdiriwang natin ngayong araw. Sa mga Franciscans, mga third order, kung mayroon man dito, maligayang po. kapiestahan. Meron po ba ang pangalan dito ay Francis? Birthday? Meron po ba rito? Sino sa inyo ang pangalan ay Francis? Ang ikalawang tanong, Francis na, birthday pa niya ngayon. Meron po ba? Meron po ba? Sayang. Mali. Wala namang tumataas, hindi naman tumaas eh. Hindi ko na ibibigay. Hindi wala akong nakita. Kasi sabi ito, Pater. Talaga? Francis, birthday niya? Birthday pa niya? Hindi. 1,000 sana yun. Kaya mga dinigilig mga kapatid, pag kayo ay magkakaapo pa, at October 4, ipangalan nyo. Francis. O kaya, yun. Para mayroong mapapatuloy, walang iba, si San Francisco. Yes, I see. Sa Juan Cuba, sa mga kababaihan, Francisca. Wala rin? Wala rin po. Hindi na pwede kumabol. 1.5 sana. Kaya pag kinikilig mga kapatid, kaya nagagalang, natutuwa, dahil meron isang San Francisco na ating pwede maging gaban. Modelo. Bilang mga Katoliko. Kristyan. Mabuhay si Tata Domingo. Mabuhay si San Francisco. Palakpakan ko natin. Ipanalangin natin ang lahat ng lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo at tumugon sila sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Ang ating tutugon, Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Ay, Ang simbahan naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Ang mga pinahina ng pagkakasakit
naway mabigyan ka sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga kapamilya at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami panalangin. Ang mga tagapagmano naway makamtan ang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami panalangin. Ipinapanalangin din po natin ang bawat isa. Lalo-lalo na ang lahat ng mga may edad, mga senior citizen dito sa community nito. Kasama rin ipinapanalangin natin ang mga kabataan at ang kanilang mga pamilya. Pinapanalangin din natin ang mga dati nating kasamahan na ngayon ay pumanaw na. Mga nauna sa atin dito sa kapilya nito. Pinapanalangin din natin ang lahat ng mga taong pinangakuan natin na sila ating papanalangin. At lahat ng taong nangangailangan ng ating dasal. At sa katahimikan, ipulong natin sa Panginoon ang ating mga personal na kaibigan. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami panalangin. Walang hanggang Ama, inumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan ang aming puso na tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo, aming Panginoon. Ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumanyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pinaka namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama namin mga pangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang kuwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Dito rin sa San Dionisio Chapel, kami nagpupunyi sa iyo kakatila. At ang talis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuglod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung sibahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jesse na aming Obispo at ang tanang kaparehan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhan, lalong-lalo na sila. At lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo po at pag-inapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Birhen ng mabuting pangyayari. Kaysa ng kanyang kabiyak na puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Andres at lahat ng mga banal, San Dionisio, San Francisco ng Assisi, Santa Clara, na nabuhay dito sa daigdig ng kalulog-lulog sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa
makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, sakit at mga malulubhang karamdaman. Samantalang aming pinananabigan ng kilang araw ng pagpapahayag ang tagapagligtas namin si Kristo. Ito yung kaharian, ang pangyarihan at ang pagpapahayag. Kailanman, amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tumayan mo po aming pananampalataya, huwag po aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na may laging sumayo. At sumayin. Bigayan, magandang ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. 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 Kordero ng Diyos, Peace be with you po. Ang sanlibutan. Maawa ka sa amin. ito ang Kordero ng Diyos, Yesu Kristo. Siya ang ating liwanag at kaligtasan. Mapapalag tayo mga inanyayahan sa kanyang banal na sabi-sabi. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsana mo sa banal na pakinabang, ay gawin mo sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco. Magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao, sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna po ako lahat. Sa ngalan po ng bumubuo ng San Division Community Council, kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa ating mga sponsors ngayong may kalinang gabi ng ating Isa Novena, alay sa ating mga mananakro at ang tuloy at tatawusin. Para po sa ating family sponsors, sina Aurora at Corazon Capistrano. Ngayon din po pinasasalamatan natin ang mga naging tagapag-alay ngayong gabi. Ang Akademia de San Miguel sa pangunguna ni Nina Micaela at Calienta at ang San Felipe Center sa pangunguna ni Dr. Elaine Grace Buclon at ng Turok 5. At higit sa lahat, pinasasalamatan po natin ang ating naging pulong tagapag-ibaw ngayong gabi, si Reverend Father Albert Alison. At sa lahat ng lumalo at isa ngayong gabi, nagpapasalamat po kami sa inyo at magkita-kita po muli tayo bukas. Mahalagang paalaala po, sa darating na linggo, ika-6 ng Oktubre, ang oras po ng ating Misa Novena ay ang regular Sunday Mass schedule na ikaw ng umaga. Wala pong misa sa ika-6 ng gabi sa darating na linggo. Amen. Para sa iba pong gawain tungkol sa ating Celebra 2024, mangyari kita ng tamuli na nasa gate ng ating kapilya. Maraming salamat po. Amen. Masarap po mag-visa rito. Dahil naalala ko, parang nag-visa ako rito, yung lola ko. At hindi lamang yung lola ko, yung nanay ko, ay kasi dito niya sa certify pa, yung tatay ko, yung lolo ko, kompleto. Kaya pag-isa, di pa mukha pa ka rin ko. Kasi
Sabi ko, ano kung mukha ng tita ko? Ay, kasi yung kulay ng buhok ng tito ko. Kaya, napagbibigay dito kayo ng inspirasyon. Kahit may edad na. Amen? Marami rin natutuwa sa inyo. Isa na. Kaya, bukas po ay unang Sabado ng buwan. Kaya meron po tayong doon session, doon po sa kapitulo. Pwede pa. Doon tayo pa. Bukas ay unang Sabado, kasi unang Biyernes po ngayon, bukas ang araw na procession, the procession at peace. Sumayo ang Panginoon At sumayo. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na ating pagdiriwang, ang Diyos ay natin pagpulinan at pasalamat. Salamat sa Diyos. Oh. Hey. Guys. Oh. Mahal ticket mo. Alright. Nawa. Alright. Ano yun? Walang salita sa bahay, kaya okay lang. Ay. Joseph.